Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Trending ito ngayon sa social media. Ito ngang ginawa ni Mel Tiangco, newscaster ng GMA, na pagkatapos ng kanyang dialogue sa kanyang binalita, nagpwe siya kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, trending na trending ito ngayon, no? Ito ang ating i-discuss kung talaga bang sinadya niya yun at yung bilang mga reporter, no? Hindi naman tayo kabilang dyan, pero mag-a-advise tayo sa mga reporter tungkol dito. Okay? At mainit itong usapin dahil nga nagre-react yung mga supporters ni Presidente Bongbong Marcos na narinig talaga sa audio pagkatapos ng kanyang dialogue, nagpuwe, no? Parang hindi nagustuhan ni Mel Tiangco yung kanyang binalita. Okay? So, controversial ito at issue ito ngayon na marami ang nagre-react sa comment section sa GMA na balita. Okay? Pero bago yan, bago natin ito itatalakay, bago natin ito ipagpatuloy, itong ating issue, topic natin ngayon, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube sa Donmar TV 123 Go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, follow, subscribe Donmar TV sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. At sa mga audience ko sa Dumaguete City, visit Overdose Dumaguete. Overdose Coffee. Meron silang cold and hot coffee. Meron din silang mga cake. No? Ito ay malapit sa Philtrust Bank sa Silliman Avenue. Visit them para tikman ang kanilang coffee na masarap. So, ito na nga, no? Itong si Mel Tiangco narinig na nagpwe pagkatapos ng kanyang dialogue sa kanyang balita. Ang binalita niya dito, yung SONA 2023 ni Presidente Bongbong Marcos na nagtrending naman yun at that time, yung SONA ni PBBM, no, sa mga kanyang State of the Nation address, kung ano ang kalagayan ng bansa natin sa kanyang panunungkulan. Marami ang nagsabi nung pagkatapos ng dialogue ni Mel Tiangco na na-capture pa rin sa yung audio ng yung pagsabi niya doon, maraming nagsasabi na hindi nagustuhan yung kanyang binabalita kaya nagsabi siya ng no? Kung sinadya yon ni Mel Tiangco, no? Kung totoo mang sinadya yon, meron problema tayo dyan. Marami talagang magre-react dyan. Maraming magagalit dyan kung sinadya niya yun. Diba? O kung hindi niya sinadya yon na nagre-react siya ng kung hindi niya sinadya yon pero nakalimutan niya na naka-rolling pala yung audio na nag-record pa rin, it only shows na nahuli siya, no? Nahuli siya sa mga supporters ng mga Marcos na talagang inggit at talagang may galit siya at hindi niya gusto itong si Presidente Bongbong Marcos. Kung talagang sinadya niyang at sinadya niyang sinabing na akala niya hindi naka-record, di ba? So, yan ang malaking problema dyan. Veterano na ito Alam niyo na kung saan naka-rolling yung camera at saan na hindi na pwede marinig yung boses ninyo. Pero narinig pa rin. Ito kasi yung kumakalat ngayon. Mel Tiangco nahuling nagpwe kay PBBM. Pagkatapos ng kanyang dialogue. So, tayo, no, as a Marcos supporter,
ang tanong dito ngayon, no, tayo, Marcos supporter naman tayo, di ba? Sumusuporta tayo ngayon sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Now, ang tanong, ma-o-offend ba tayo dito sa ginawa ni Mel Tiangco? Ma-o-offend ba tayo dito? Ako, no? Kung ako ang inyong tatanungin, kung sinadya niya yun, talagang ma-o-offend ako. Oh. Pero I think, sa analysis ko, hindi niya sinadya yun na nagsabi siya ng pwe. Ngunit, hindi niya alam na naka-record pala, naka-rolling pala yung camera. Kasi at the end of her dialogue, may nakasingit na mga visuals, video visuals tungkol sa kanyang binabalita after dialogues na akala niya hindi makapture yung kanyang pagpwe. Okay? Hindi naman natin pwedeng itanong kay Mel Tiangco kung talagang sinabi niyang pwe kasi siguro magde-deny siya. Oh. Pero klarong-klaro sa audio na nagpwe siya. No? Klaro. Marami. Kumakalat yan ngayon sa YouTube. Ayaw ko lang i-play yan dito. Okay? Kung talagang sinadya niya yun, no? Mistakenly, let's say na talagang ayaw niya kay PBBM, ayaw niya sa mga Marcos, may ayaw niya talaga, kaya nagpwe siya. Ang masasabi ko lang, no? Dito, dito yung tanong, ano ang ma-advise natin kay Mel Tiangco na hindi niya gusto itong ating Pangulong Bongbong Marcos? Ang ma-advise ko lang dito is ikaw ay isa sa mga veteranang news reporter, newscaster, no? Sa GMA man, noon I think ikaw you've been a newscaster before ng I think na ABS-CBN rin ito, no? So, marami ka na experience, isa ka sa mga hinahangaan ng mga magulang ko, no? Yung mga may edad na sa mga senior citizen, hinahangaan ito dahil veterano ito. Marami ng mga balita na ikaw yung isa sa mga reporters na hinahangaan ng Pilipino. So ang masasabi natin dito is sana naging professional ka na lang, no? Bilang ikaw, as you are a reporter, dapat kontrolin nyo yung mga bagay na kung hindi nyo nagustuhan ang isang report, you control. Be professional. Kasi trabaho nyo yan eh. Sa ayaw nyo at sa gusto, you have to be professional sa inyong trabaho. You have to be, kung meron man kayong emosyon tungkol sa binalita ninyo, control your emotions. Ayan tuloy, no, kung totoo man itong nagsabi ka ng pwe, nahuhuli ka. No? Nahuhuli ka ngayon. So, talagang magagalit. Kung totoo man ito kung totoo man itong nagpwe ka, talagang magagalit yung mga supporters ni Marcos. Sa ayaw mo man sa hindi, halos 30 million yung sumuporta dito kay sa Marcos administration. Narinig nila yung sinabi mong pagpwe, hindi talagang babatikusin ka dyan, no? Yung kung matatandaan natin, yung mga GMA newscaster, malungkot yung kanilang mukha during the election nung nanalo si Presidente Bongbong Marcos. Matatandaan nyo yun, di ba? No? Silang Mel Tiangco, nalungkot yung kanilang mukha. Nakita sa video. Nagpapatunay lang na hindi kayo professional. Kung nalungkot man kayo o masaya man kayo sa pagkapanalo ng isang presidente sa isang na presidente, dapat you have to control your emotion. Kahit yung reporter ka na nanalo yung sinuportahan mong presidente, you have to still be professional. You act as if nasa gitna ka lang. Kaya nga tinawag kayo ng media.
Media means middle. Middle ka lang. Media. Okay? So, dapat professional. Huwag ipakita sa trabaho ang inyong kalungkutan na natalo ang inyong mga manok. Na natalo o nanalo si PBBM, nalungkot kayo. So, you have to control your emotion bilang, kita tayo dito, hindi naman tayo nagmamagaling ha. When it comes to reporting, when it comes to newscasting, magaling ito. Wala tayo sa kalingkingan. Vlogger lang tayo. No? Pero bilang isang vlogger, hindi ako nagmamagaling, kundi nagpalabas lang tayo ng ating reaction sa loobin sa ginawa ninyo. Okay? So, ito yon conclusion ko. Kung totoo man na nagpwe si Mel Tiangco, talagang magkakaproblema tayo dyan. Pero kung hindi man totoo yun, no? Baka may ano lang, sinabi siya o na connected doon sa kanyang reporting, no? Sana naman hindi totoo, pero kung totoo man ay talagang babatikusin ka at hindi ka professional, no? Sa iyong trabaho. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa issue ni Mel Tiangco na na-capture ang kanyang boses na nagpwe pagkatapos ng kanyang dialogue nang nag-report siya tungkol dito sa SONA 2023 ni PBBM. Ano ang masasabi nyo dito? Mag-comment, mag-react at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, like and share this video, Donmar TV, para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at sa YouTube. Subscribe, follow, para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, hanggang dito lang itong video na ito. Have a great day and God bless sa inyong lahat.